Ito na, maka-harvest tayo. Hitik na hitik sa bunga talaga yung ating blueberries kahit maliit lang siya. So, ito oh, tingnan nyo. Sinong excited dyan? Kasi excited ako mga loves. Kasi hindi ko talaga to ini-expect na meron siyang bunga this year. Kasi this is our first, first harvest nung binili natin to last year. Kasi nung binili ko to, meron na tong bunga. And I was not expecting. Kasi alam niyo naman, pag binibili sa mga garden center, meron silang nilalagay talaga para maganda tingnan. At meron silang bunga. Kasi ang ginawa ko lang talaga dito, nilagyan ko lang siya ng feed. Kaya I was not expecting much. Right, let's go! At mag-harvest tayo. So, kung you find this boring, mag-skip na lang kayo kasi ito talaga yung harvest time natin all the way through. So, mag-ingat tayo na mag-harvest kasi ayaw ko din makuha yung mga green pa kasi may mga iilan pa oh, like this oh, meron pang green sa isang bunch. What do you think mga palangga? Ilang kilo kaya yung maha-harvest natin? Char, ilang kilo talaga, no? Sana no magkaroon tayo ng 1 kilo. 1 kilo ng blueberries. Nagustuhan ko tong blueberries mga palangga kasi antioxidant talaga tong blueberries. So, para ano na din sa anti-aging natin. Kain tayo ng maraming blueberries. After nito mga loves, ano tayo ha? Ay! Nahulog. Pulutin natin kasi sayang. Every fruit count. After nito, maglagay tayo ng feed dito sa ating blueberries. Titimbangin natin to after ha, para makita talaga natin kung ilang grams yung na-harvest natin. I wonder kung yung blueberries mabubuhay ba sa Pilipinas. Kasi nakilala ko lang talaga tong blueberries pagdating ko dito. Na noon pa nga itong blueberries hindi ako masyadong mahilig dito. Kasi na-ignorante din ako ba sa lasa nito. But then kinalaunan, nagustuhan ko siya. Masarap siya ilagay actually sa yogurt mga palangga. And dahil meron tayong strawberry dito sa bahay, parang nauumay na din ako sa strawberry ba. So, gusto ko din magtanim ng ibang mga prutas, like itong blueberries, raspberries. Pero mas gusto ko yung blueberries kaysa sa raspberries, kung papipiliin man ako. Sayang nga mga palangga, yung ating cherry hindi na bunga this year. And then yung ating plum, nagsimula siya na maraming bunga tapos nahulog, nalaglag yung mga bulaklak niya at hindi na develop into fruits. And then meron din siyang infection mga palangga kasi yung dahon ng plum natin, yung dahon niya maitim, yung mga itim-itim ba. So sabi ni Mr. next time mag-spray tayo ng insecticide. Kasi yung mga prutas ko, hindi ko talaga siya ini-sprayhan. So, organic na organic ba.
pag may nakita akong blueberry plants, bibili ulit tayo mga palangga kasi itong blueberry, yung pag-alaga ng blueberry, low maintenance siya, unlike sa strawberry ba, kasi yung strawberry natin nasa ground siya, nakatanim, and kailangan mo talaga siyang kunan ng mga damo, di ba? And there are times na wala akong time, kaya nga wala tayong strawberry this year kasi yung mga strawberry natin, strawberry plants natin, kailangan na talaga siyang palitan. Kailangan na siya ng bagong plants. So, pagpasensyahan nyo na talaga sa mga dyan, sa mga manonood na mahilig sa strawberry or inaabangan nila yung strawberry harvest. Wala talaga tayong strawberry. Meron tayong strawberry na bunga siya, pero maliliit mga palangga. Mga ata yun, mga July na bunga yun. Pero dahil busy din ako sa aking OJT, hindi ko siya na-harvest at kinain na lang din ni Mr. Squirrel at sa mga ibon. Pero as I said nga, hindi na talaga malalaki yung bunga nila, and makikita mo talaga yung diferensya ba na kailangan na siyang palitan ng bagong tanim. Madali lang naman din magtanim ng strawberry, as in mga loves. Madali lang. Alam niyo, pinadala ko si nanay ng strawberry seeds sa Pilipinas. Pero I don't know if natanim ba niya. Kasi palagi naman yung busy. Palaging busy sa mga apo niya ba. So, ito muna yung na-harvest natin. Mga ilang grams lang siguro itong mga palangga. Feeling ko hindi ito aabuti ng 1 kilo. So, meron pa namang iilan na natira sa ating blueberries. Yan. Pero, hindi na marami. Pero may mga may mga nag-purple pa dyan. Yan. So, maglalagay din tayo ng feed sa kanya. Itimbangin muna natin to. Okay? Feeling ko ito mga lang to. Mga nasa 150 grams. What do you think? What's your guess? Yes? What's the matter? Busy tong si Mr. Oh. What do you want me? Huh? One of them? This one? Just one? Oh, 0 grams na yan, ha? Ay, I'm close. Tingnan nyo, 158 grams. Sabi ko 150, diba? Oh, panalo ako. Mag-enjoy tayo dito. Kailangan ko lang itong hugasan before natin kainin. So, kung nagtataka kayo kung ano yung lasa ng blueberry sa mga hindi pa nakakain nito, yung lasa ng blueberry, matamis siya, pero there are times na medyo maasim-asim din. Kaya yan yung isa sa mga nagustuhan ko sa blueberries. Tulad lang din yan ng strawberry, may maasim, may matamis. Bibigyan ko lang kayo ng update kasi 'di ba kahapon nagbuhos sila ng semento para sa ating, what do you call them, Han? Oh. You know, the cement that they poured yesterday? Right, well, cement blocks or something? The building inspector calls them block ends. Block ends. Yeah, a lot of normal people just call it's underpinning there.
the house. Okay. So it's just a big block of concrete that goes under the house to support it, because we've dug out and we're going to join the new extension on. So they want that extra support under the footing of the old house, old part, so there's no slip or movement once everything is built up. So everything stays exactly the same. The extension will not crack from the So old there'll be house. there'll be no movement. Yeah. Yeah. So, that's a better explanation kasi of course naman, alam niyo naman ako mga palangga. Kasi alam niyo naman ako mga palangga, wala akong kaalam-alam nito. So, even though kahapon, medyo wet siya kahapon, yung concrete, tagset na siya kasi yung ginamit nila na concrete is, ano talaga ba, parang pang heavy duty talaga ba. So, ito na. So, that's one. And another one over there. Makita nyo. Yan. And puntahan natin yung isa. And that's the third one over there. And pupunta ulit si Kuya Guy today para magbuhos dito. Yan. So, kung napapansin nyo, may mga pool dyan. Yan. Yan. Yan yung mark para that's the right level sa concrete. So, dito, merong section dito kasi, kasi bawal kasi maglagay ng concrete over sa electric and, Wi-Fi. So, para hindi siya malagyan ng concrete. Yan. So, sabi nila, they will be here in about 30 minutes. 30 minutes, we're just gonna wait. Well, at first, sabi nila hindi sila makakapunta today kasi puno sila. And then, tinawagan nila kami ulit na may cancellation daw. So, sabi ni Mr. go for it.